Bilang pagsalubong sa kanilang ika-200 bagong residente, naisip ni Hirako at ng iba na tipunin ang mga kinatawan ng bawat lahi upang pag-usapan ang pinakamahusay na hakbang para sa kinabukasan. Bago magsimula si Hirako, yumuko si Growlithe kay Hako matapos niyang lubos maunawaan kung gaano ito kapangyarihan at kaimpluwensya. Ngunit sinabi ni Hirako na hindi niya kailangang maging formal sa kanya. Biglang itinaas ni Ria ang isang cue card kay Hirako, tahimik na ipinapaalala na kailangan niyang magpakita ng mas matatag na awtoridad sa harap ng mga mamamayan. Kaya agad niyang inayos ang tindig at sumagot kay Growlithe ng mas mariin ang tono. Pagkatapos, ipinaalam niya na nagtalaga siya ng tig-isang kinatawan mula sa nayon para mga siwa sa bawat lahi. Si Norf ang mamamahala sa mga Minotaur. Si Ria naman ang bahala sa mga Centaur. At ang Beast Woman na si Momo ang mangganguna sa mga No Daphne. Lumipat pala si Momo sa nayon mula sa Howlang Village kasama ni Sena at ng iba pa. Naging kinatawan siya matapos siyang irekomenda ni Sena para sa posisyong may pananagutan. Tungkol naman sa titirhan ng mga Minotaur at Centaur, ipinaliwanag ni Hirako na dahil ang mga naunang bahay ay para lamang sa karaniwang laki ng tao, nagpasya silang magtayo ng hiwalay na mga nayon na akma sa laki ng mga ito. Naniniwala silang mas magiging madali ang pamumuhay at pagtatrabaho kung ang bawat lahi ay magkakasama sa sariling komunidad. Ginamit nila ang lugar na natuklasan ni Nari at ng iba at agad nagsimulang gumawa ng mga kalsada at irigasyon sa paligid. Sa paglilinis ng kagubatan upang magbigay daan sa pagtatayo, madaling nakatulong sina Hakiren at Lastis dahil sa kanilang napakalakas na puwersa. Ngunit agad na pagtanto ni Hirako na higit pa sa inaasahan ang lakas ng dalawa kaya pinakiusapan niya silang maghinay-hinay at huwag gamitin ang buong kapangyarihan. Samantala, sa bahay ni Hirako, dinalhan ni Anne si Lucy ng mga munting damit para kay Alfred na ginawa ni Zobeten. Bagamat medyo malaki ang mga damit, labis na naantig at nagpasalamat si Lucy sa regalo. Kasabay nito, mabilis ding umuusad ang pagtatayo ng mga bahay ng Minotaur. Dahil matataas sila, nagpasya silang gumawa ng matatayog na isang palapag na bahay upang sapat ang espasyo. Ngunit nang silipin ni Hirako ang loob, may ilang kasangkapan na ikinagulat niya. Ang mga kama nila, halimbawa, ay simpleng patag na tabla lamang. Ipinaliwanag ni Gordon na iyon ang gusto nilang higaan upang hindi sumabit ang kanilang mga sungay habang natutulog. Sa ikatlong nayon naman, unti-unti nang nabubuo ang mga tahanan ng mga Centaur. Dahil kabayo ang pang-ibaba ng kanilang katawan, mas angkop sa kanila ang bahay na kahawig ng kwadra. Napansin ni Hirako na wala ring pinto ang mga bahay, kaya ipinaliwanag ni Growlithe na hirap ang lahi nila sa paggamit ng pinto. Mas praktikal para sa kanila ang kurtinang binubuksan at isinasara gamit ang lubid. Lumipas ang 1 buwan, at natapos din ang 2 bagong nayon dahil sa pagsisikap ng lahat. Labis ang ginhawang naramdaman ni Hirako dahil natapos nila ito bago dumating ang taglamig, sapagkat hindi nila maaaring hayaang manatiling walang tirahan ang mga bagong residente. Sa pagbibigay ng pangalan sa mga bagong nayon, pinili ni Hirako ang simpleng Village 2 at Village 3. Binanggit ni Flora na kailangan nila ng mga mamamahala sa bawat nayon, kaya iminungkahi niyang si Gordon ang maging pinuno ng Village 2 at si Growlithe naman sa Village 3. Ngunit nag-alala si Ri na hindi magandang kapantay ng ranggo ni Hirako ang dalawang iyon. Kaya iminungkahi ni Flora na gumawa sila ng mas malinaw na hierarchy at bigyan si Hirako ng titulong akma sa kanyang nakatataas na posisyon. Nagpalitan sila ng mungkahing titulo tulad ng Great Mayor at King Mayor. Ngunit dumating si Ego at nagtanong kung kailan naman pagtatayuan ng nayon ang kanyang lahi. Ipinaliwanag ni Hirako na napagpasyahan nilang huwag magtayo ng hiwalay na nayon para sa mga No Daphne, dahilan upang malungkot si Ego. Ngunit pinakiusapan siya ni Hirako na makinig muna dahil may nais siyang hilingin sa kanyang lahi para sa bawat nayon. Dahil mas angkop ang mga No Daphne sa pananatili sa iisang lugar ng matagal, ipinaliwanag ni Hirako na balak niyang ilagay sila sa mahahalagang bahagi ng bawat nayon bilang mga bantay at tagapaghatid ng impormasyon. Dahil kaya nilang makipag-usap sa pamamagitan ng telepatiya, naniwala si Hirako na perpekto sila bilang mga mensahero upang manatiling konektado ang lahat. Ginamit din sila bilang ilaw tuwing gabi, na naging isa pang kapaki-pakinabang na tungkulin para sa kanila. Ngayong nakalipat na ang bawat lahi sa bago nilang tirahan, nais na ni Hirako na magtalaga ng tamang gawain sa mga residente ng Village 1 at 2.
Ngunit marami pa rin ang hindi sanay makita sina Zabuton at ang mga kuro na malayang naglalakad, kaya naging mahirap iyon. Maya-maya, lumapit sina Nerf at Rhea upang ipaalam kay Hirako na may problema. Nalaman niyang hindi pala angkop sa pangangaso ang mga Centaur at Minotaur, bagay na ikinagulat niya dahil sa tingin niya ay napakalakas ng mga ito. Hindi niya kailanman naisip kung gaano kahirap ang pangangaso dahil noon pa man ay ang mga Inferno Wolf na ang bahala rito. Dahil dito, iminungkahi ni Tia na ilayo na lamang sila sa kagubatan at magtalaga ng mas maraming tagapagtanggol sa dalawang nayon. Naisip ni Hirako na kakailanganin din ng mga No Daphne ng mga bantay, ngunit sinabi ni Mamon na mas malakas ang mga ito kaysa inaakala ng iba at kaya nilang talunin ang mga halimaw na pumapasok sa nayon sa pamamagitan ng pananambang. Gayunpaman, ipinasya ni Hirako na ipaubaya na lang kina Kuro at sa mga Inferno Wolf ang lahat ng pangangaso habang ang mga residente ay magtutuon sa pagsasaka sa bawat nayon. Ngunit hindi naging maayos ang kanilang pagtatanim dahil hindi tumutubo ang mga binhi. Agad na naunawaan ni Hirako ang dahilan. Hanggang ngayon, ang dahilan kung bakit palagi silang nagkakaroon ng masaganang ani anuman ang panahon ay dahil sa makapangyarihang kasangkapang pansaka, na may banal na kapangyarihang gawing mataba at mabunga ang anumang lupa. Ang problema, siya lamang ang makakagamit nito, kaya kailangang humanap ng paraan ang mga bagong nayon upang mapatubo ang kanilang pananim nang wala ang kasangkapang iyon. Nag-isip ng mabuti sina Hirako at Senna kung paano mapapabuti ang pagtubo ng kanilang mga pananim. Ngunit naglahad si Gordon ng sariling mungkahi. Iminungkahi niyang lagyan ng dayami ang mga bukirin upang hindi gaanong lamigin ang lupa, na maaaring makatulong sa pagtubo ng mga pananim. Dahil paparating na ang taglamig, sinabi rin niyang trigo ang pinakamainam itanim sa panahong iyon. Humanga si Hirako sa lawak ng kaalaman ni Gordon, at ipinaliwanag nitong natutunan niya iyon habang nagsasaka sa dati niyang nayon. Pinangunahan ni Gordon ang lahat sa tamang paraan ng pagtatanim at sinabi niyang aabutin ng halos kalahating taon bago tuluyang mani ang mga pananim. Nagulat si Hirako sa sobrang tagal nito at doon niya napagtantong labis na pala siyang nakaasa sa kapangyarihan ng makapangyarihang kasangkapang pansaka. Habang ang mga Minotaur ang namahala sa agrikultura ng mga nayon, ginamit naman ng mga Centaur ang kanilang likas na kakayahan upang magsimula ng bagong hanap buhay. Itinatag nila ang serbisyo ng paghahatid ng mga Centaur at nagsimulang magdala ng mga produkto sa pagitan ng mga nayon, kung saan ang mga adultong Centaur ang naatasang mamahala sa araw-araw na paghahatid. Kalaunan, nakausap ni Hirako si Gralf at inaming noon pa man ay gusto na niyang sumakay sa kabayo. May nakuha siyang kabayo mula kay Michael, ngunit hindi ito kailanman sumusunod sa kanya. Kaya tinanong niya si Gralf kung kaya ba nitong kausapin ang kabayo upang pasakayin siya rito. Ngunit sinabi ni Gralf na hindi siya marunong magsalita ng wika ng mga kabayo. Gayunman, inalok niya si Hirako na sumakay na lamang sa kanyang likod kung nais nito. Tinanggap iyon ni Hirako at sumakay sa likod ni Gralf habang iniikot siya nito sa bukirin. Pinanood iyon ng kabayo mula sa malapit at tila nagselos. Kaya pagkalipas ng ilang araw, kusa itong lumuhad at naghintay na sumakay si Hirako. Nang gawin niya iyon, pinaikot siya ng kabayo sa buong bukirin, bagay na lubos niyang ikinagulat dahil noon ay hindi siya nito kailanman pinapansin. Mula sa malayo, napansin ni Gralf ang nangyayari at unti-unti rin siyang nakaramdam ng selos. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Hirako na tila palihim na naglalaban sina Gralf at ang kabayo kung sino ang mas pipiliin niyang sakyan. Upang mapanatili ang kapayapaan, sinabi ni Hirako na salaitan niyang sasakyan ang dalawa tuwing magkasunod na araw, na agad naman nilang tinanggap. Makalipas iyon, nakipag-usap si Hirako kay Lucy. Masaya si Lucy sa malaking pag-unlad ng mga nayon. Aminado si Hirako na nag-alala siya sa biglaang pagdagsa ng mga bagong residente, ngunit lubos siyang natutuwa na naging maayos ang lahat. Batid niyang sa ngayon ay labis ang pag-asa ng lahat sa kanya, ngunit hindi niya may kakaila na malaking bahagi ng kanilang tagumpay ay dahil sa makapangyarihang kasangkapang pansaka. Nag-aalala siya na ang labis na pag-asa rito ay maaaring hindi sapat upang tumagal ang kanilang pamumuhay sa hinaharap. Napansin iyon ni Lucy at ibinigay kay Hirako si sanggol na si Alfred, sinasabing dapat ay magpahinga siya at namnamin ang buhay na matagal niyang pinaghirapan. Tinanggap ni Hirako ang kanyang payo, at kapansin-pansing gamaan ang kanyang loob. Habang nagmumuni-muni, naalala niya ang isa pang mahalagang alalahanin, ang Great Tree Village ay halos puro kababaihan,
at kakaunti lamang ang mga lalaki. Ikinaalala niya kung paano ito makaapekto sa kanilang kinabukasan. Ngunit naisip niya rin na sa dami ng bagong naninirahan, maaaring hindi na ito maging kasing bigat na problema gaya ng inaakala niya noon. Tinawag ni Hirako si Gordon at ipinaliwanag ang buong sitwasyon, tinatanong kung posible bang magpadala ng ilang lalaking Minotaur sa Great Tree Village upang maghanap ng makakasama. Ngunit sinabi ni Gordon na mahigpit na tradisyon ng mga Minotaur ang magpakasal lamang sa kanilang sariling lahi. Dahil dito, inalis ni Hirako ang Minotaur sa kanyang mga opsyon at lumipat sa Centaur. Medyo hindi komportable para kay Hirako ang pag-usapan ito kay Gralf, dahil babae siya. Ngunit pinaalalahanan niya ang sarili na para ito sa kinabukasan ng nayon kaya ipinagpatuloy niya. Nang tanungin niya si Gralf, nalaman niyang karamihan sa mga lalaking Centaur ay bata pa, dahil ang mga nasa hustong gulang ay nasa digmaan. Pagkatapos, tinanong niya kung maaari bang magpakasal ang Centaur sa ibang lahi. Biglang sinabi ni Gralf na siya ay single nang marinig ang tanong. Ayon sa kanya, bihira ang ganitong ugnayan, ngunit kung iyon ang nais, kaya niyang gawin. Masigasig pa niyang inihayag na handa siyang makipag-partner sa lalaki mula sa ibang lahi. Sa kanyang tono, agad na napansin ni Hirako na matagal na siyang walang karelasyon.